Bagong taon, bagong goals. May kanya-kanya tayong New Year's resolution. Yung iba ay gustong mag-gym, yung iba naman ay gustong tumigil sa paninigarilyo o magsimula ng isang negosyo. Pero kung may isang New Year goal na magkakaparehas tayo, ito ay ang kagustuhan natin na makaipon ng pera. Marami ang motivated na gawin ito, ngunit di nila alam kung paano magsisimula. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang ideas kung paano mo sisimulan ang iyong ipon journey. Una ay magsimula ka sa piso. Isa sa pinaka-effective na paraan para simulan ang iyong ipon journey ay magsimula ka sa piso. Yes, sa piso. Piso na kada may ibibigay sa iyo o isusukli ay itatabi mo. Bakit ko nasabi ito? Kasi ang unang bagay na dapat mong i-develop ay yung habit of saving money. At bakit mo naman kailangan magsimula sa piso? Dahil ito ang pinakamadaling ipunin. Di siya mahirap at mabigat ipunin tulad ng pag-iipon ng 20 o 100 pesos araw-araw, lalo na sa mga kababayan natin na maliit lang ang kinikita. Marami kasi ako nakakausap at nadi-discourage sila na akala nila na kapag nag-ipon ka ng pera ay dapat magsimula ka sa malaking halaga. Pero sabi ko nga, yung habit muna ng pagtatabi ng pera ang dapat mong unahin. And believe me, nakaka-addict ito at patuloy ka mag-iipon hanggang sa di mo namamalayan na lumalaki na pala ang ipon mo. Ang pangalawa, maghanap ng mga side hustle o part-time jobs. Karamihan sa atin ay di naman talaga nakakapag-ipon ng pera dahil kadalasan ang kinikita ng isang ordinaryong manggagawa ay kulang pa rin. Kaya di sila nakakapag-ipon kasi kulang ang kinikita nila at walang natitira dito para ipunin. The best way para may maipon ay maghanap ka ng mga part-time jobs o side hustle at yung kikitain mo sa mga ito na sa halip na gastusin mo para sa mga gusto mo ay itabi mo na lang o ilagay mo sa savings account. Marami ang paraan para magsimula ng isang part-time job. Pwede kang sumubok sa mga nagkalat na online platform tulad ng Fiverr, magbenta ka sa Facebook Marketplace, maging social media manager at marami pang iba. For example na lang, yung kinikita ko sa blog ko at sa YouTube channel ko na direct na napupunta sa savings account ko at iniipon ko ito at yung iba naman ay inilalagay ko sa Pag-ibig MP2. Subukan mo rin ang diskarte na ito kasi napaka-effective nito. Ang pangatlo, mag-set ng no spend day per week. Isa ito sa mga teknik na ginagawa ko. Nagsiset ako ng isang araw every week kung saan ay di ako gagastos ng kahit na magkano. Nakakatawang isipin pero napaka-effective nito. At yung perang dapat nagagastusin ko nung araw na yun, like yung pamasahe o pagkain, ay yun ang itatabi ko. Well, for example naman, kung may work ka o may trabaho, subukan mong kausapin yung boss mo kung pwede ka mag-work from home o kaya naman ay iset mo yung araw kung kailan ka naka-off. Kaya sa halip na ubusin mo ang oras mo upang gumala, ay magstay ka na lang sa bahay para makatipid. Sa paraan na ito ay nakatipid ka na, nakapagpahinga ka pa. Ang pang-apat, umiwas sa maliliit na gastusin. Yung paisa-isang stick mo ng sigarilyo o yung pagbili mo ng soft drinks araw-araw, kapag tinotal mo ang lahat na nagastos mo sa maliit na bagay na ito, ay mag-a-amount ito sa malaking halaga. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ganitong gastusin, ay mas madali ka makakapaghulog ng pera sa alkansya mo. For example, kung madalas ka nagsisigarilyo at ang per stick ay nagkakahalaga ng 10 pesos, at sabihin na natin na umuubos ka ng 10 sticks ng sigarilyo araw-araw, so gumagastos ka ng 100 pesos per day, 3,000 pesos per month, 36,000 pesos per year. Pera na dapat inipon mo na, naging abo pa. Ang panglima, alam mo dapat ang pagkakaiba ng needs and wants. Karamihan ng binibili ng mga tao ngayon ay kadalasang wants at hindi needs, at malaki ang epekto nito lalo na kung maliit lang ang kinikita mo. Importante ang pag-iipon ng pera kaya importante na maintindihan mo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang needs ay yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay tulad ng bahay, pagkain, damit at mga bills na dapat mong bayaran buwan-buwan. Lahat ng di kabilang dito ay wants tulad na lang ng pagbili mo ng bagong Jordan shoes o bagong cellphone. Kaya kung gusto mo makaipon, mag-focus ka lang sa pagbili ng mga needs mo at umiwas ka sa mga wants mo para mas makaipon ka ng pera. Ang pang-anim, ang relationship ng oras at pera. Ang pag-iipon ng pera ay mas madali pa sa inaakala mo. According sa Wikipedia, ang main function ng pera ay bilang isang medium of exchange. Pumasok ka sa trabaho at nag-spend ka ng oras sa trabaho kapalit ng pera. At kung may gusto kang bilhin, ipagpapalit mo ang pera para sa mga bagay na yun. Simple lang, di ba? Ngunit sa katotohanan ay ang tunay na pinagpapalit mo ay ang oras mo sa mundo. Sabihin na natin na gusto mo bumili ng latest iPhone na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. At sabihin na natin na kumikita ka ng 20,000 pesos per month. Mataas na yun compare sa kinikita ng iba.
At matapos mong bayaran ang bahay, kuryente at iba pang necessities, maliit na halaga na lang ang natitira sa iyo, around 2,000 pesos. At aabutin ka ng 35 months o almost 3 years para mabili ang bagong iPhone na ito. Kaya next time na maisipan mong bumili ng bagong iPhone o kahit na anong bagay na di ka sigurado kung kailangan mo, tanungin mo muna ang sarili mo, gusto ko ba talagang ipagpalit ang 35 months ng buhay ko para sa bagong iPhone? Kung ang sagot mo ay yes, then pwede mo namang bilhin yung phone na gusto mo at siguro nga ay kailangan mo yun. Kung ang sagot mo naman ay no, kasi na-realize mo na ang tunay na ibinabayad mo ay di yung pera, kundi actually yung oras mo. Ang ganitong pag-iisip ay gagawin ka mas maingat sa paggastos ng pera mo at matututo ka mag-ipon ng pera para sa mga bagay na mas importante. Ang pangpito, benta mo ang mga gamit na di mo kailangan. Marami ka bang gamit sa bahay na di mo ginagamit? Mga damit, bag o electronics na naluluma lang sa bahay mo dahil sa pagiging impulsive buyer mo? Bakit di mo ito subukang ibenta? Pwede mo itong ibenta sa Facebook Marketplace para ma-convert mo ito sa pera kaysa naman maluma ang mga ito. At ang napagbentahan ay pwede mong ilagay sa mga high-yield savings account tulad na lang sa Maya o sa Tonic Bank na nag-o-offer sila ng up to 6% interest. Ang pangwalo, mag-build ng emergency fund bago ka mag-invest. Maraming tao ang gustong mag-invest agad, pero kapag may bigla ang emergency tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, o biglang gastos sa bahay, napipilitan silang mangutang o mag-withdraw ng investment nila. Kaya mas safe at mas stable kung uunahin mo muna ang emergency fund bago ka sumabak sa investing. Targetin mong makaipon ng kahit isang buwang halaga ng mga gastusin bilang starter goal, tapos unti-unti mong palakihin hanggang 3 hanggang 6 na buwan. Ilagay mo ito sa hiwalay na savings account o digital bank para madaling ma-access kapag kailangan at tumutubo naman ito ng interest habang di mo pa kailangan. Kapag may emergency fund ka, mas confident ka mag-ipon at mag-invest dahil alam mong may safety net ka para hindi ka basta matumba sa kahit anong unexpected na gastos. Maraming paraan para simulan ang iyong ipon journey. Subukan nyo ang 1 o 2 tips na binigay ko at for sure ay makikita nyo ang malaking pagkakaiba sa bank account nyo. At magkakaroon ka pa ng sapat na pera para gastusin sa mga bagay na mas ma-enjoy mo. At ngayon na alam mo na ang mga tips para mas maging consistent sa pag-iipon, ang next step ay gawin mo na siyang habit kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Kung gusto mong mas mapadali at mas maging organized ang pag-iipon mo, pwede mong gamitin yung ipon box para mas may sistema ka sa pagtatabi ng pera araw-araw o kada sweldo. Yung link ng ipon box ay nasa baba ng video na ito, check mo na lang para makapagsimula ka agad. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. Kayo ba, paano nyo sisimulan ang inyong ipon journey? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.